dear beloved, Boss Mike, Cervera. Panay daw lulo mo. Ay, tawa kami ng tawa nila sangkay. Anyway, mga kababayan, no? Ayan po, mga kababayan. Etong mga ito, nadadiet yata mga kababayan no? Pero mga kababayan, etong si Kibuloy, puntahan natin, mga kababayan, dahil alam nyo naman si Kibuloy, ano? Punta. Maiba naman tayo, Kibuloy. Pasok. Buti pa to si Kibuloy, ano? Talagang kahit na siya, mga kababayan, 70 plus na, talagang umaarya pa rin. Tuloy. Ito, malugod kong ipinapaabot ang aking mainit na pagbati sa aking matalik na kaibigan, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, Okay. na sa hindi inaasahang pagkakataon ay magkapareho ang aming sitwasyon. Ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang makapangyarihang Ama, sa pagkakataon na ibinigay sa atin na mabuhay sa panahong ito. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong pagiging tunay na kaibigan, Mayor. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin bilang spiritual advisor sa matagal na panahon. Ang estilo ng iyong pamumuno, hindi man nagustuhan o sinangayunan ng iba, ay naghatid ng kapayapaan, kaayusan at kasaganaan sa bawat Pilipino sa loob ng 6 na taon. Dahil dito, minahal ka ng mga Pilipino, Mayor. Yun lang akala nyo. Minahal kayo. Maraming naiinis sa inyo, Kibuloy. Maniwala ka sa akin. Kaya nga kayo, parehas nakakulong Kaya nga kayo, parehas nakakulong. Tuloy. Mas mong muli ang respeto at pagpapalaga ng mga mamamayan sa kanyang sarili at iniangat ang kamalayan. Si Pangulong Bongbong Marcos niyan. Naging ano kami, naging proud kami bilang Pilipino mula nang naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Dati nakakahiya tayo, mga kababayan nung naupo na si Pangulong Bongbong Marcos, nako, talaga naman, yabang natin tuloy. Yan na tayo ay hindi alipin ng sino mang banyaga, kundi isang lahi. Anong hindi alipin Nagpaalipin nga kayo sa China di ba, Kibuloy? Nagpaalipin kayo sa China. Ikaw talaga Sige, tuloy. Nakakulong ka na't lahat-lahat. Sinungaling ka pa rin. Na may pagmamalaki kahit saan man sa mundo. Ngayon, naipagmamalaki namin. Nung naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Nung Pangulo si Digong noon, wala. Wala kami may pagmalaki. Sige, tuloy. Kaya ikaw ay isang buhay na bayani para sa akin o living hero at mahal ka ng bawat Pilipino, Mayor. Kita nyo yung naratibo nila, mga kababayan. Bayani na raw si Digong na mamamatay tao. Ikaw naman, manyakis. Dapat siguro yun yung tirahin mo. Kibuloy yung kanina. Mukhang kulang na kulang yun Nagre-reklamo na. Tuloy. Hindi na maiaalis sa puso at isipan ng bawat Pilipino yung tapang at malasakit. Mali ka dyan. Hindi maaalis sa aming isipan, Kibuloy, yung mga pinaggagawa niya na napakaraming pinatay niya mga Pilipino. Yun. Di ba? Ikaw ang Tatay Digong na minamahal ng lahat. Saksi ako kung gaano mo pinaglaban ng Pilipinas, Mayor. At ang iyong pamumuno ay hindi matatawaran. Pinagpala ka ng Diyos, ang Pilipinas, dahil sa iyong matibay na pagtayo laban sa kasamaan, lalo na sa mga... Anong pagtibay niya? Pagtayo sa kasamaan. Pagtayo sa kasamaan niya, pinanindigan niya yung kasamaan niya. Di ba, mga kababayan? Ikaw naman, Kibuloy naiinis naman ako sa mga pahayag mo. Anong tinayuan niya? Tinayuan niya yung kasamaan niya. Pinanindigan niya. Hanggang umabot sa ICC yung kasamaan niya. Tuloy. Nagdudulot ng pagkabahabahagi, gaya ng CPP, NPA, NDF. At ayun, inubos na ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga rin naman naubos ni Digong yan, mga kababayan Di po ba? Hindi na naubos ni Digong. Tuloy. Ito man ang naging kahinatnan natin dahil sa ating mga prinsipyo, isang malaking karangalan ito para sa ating bayan. Kaya sa iyong... Anong karangalan ang binigay ni Digong? Wala namang karangalan Anong karangalan yung binigay? Walang karangalan si Digong na binigay sa Pilipinas. Puro kahihiyan. Ano nangyayari ngayon?
kita mo, nandoon siya saan? Sa Netherlands, nasa The Hague, nasa ICC, nililitis ngayon. O, kita mo, ano ba, anong ano nun? Ano yung kailangan naming kaming mga Pilipino na maayos, ano yung dapat naming ika-proud bilang Pilipino kung ganito ang nangyayari? Hindi kayo hindi kayo ang ang nagbigay ng karangalan, kundi kayo yung nagbibigay ng puro kahihiyan. Aba, hindi kayo tumitigil sa panggugulo. Bakit? Bakit ako titigil? Kanya ni Digong, ni Kibuloy, tsaka ni Digong. Kita mo, nakakulong kami ngayon. Maraming ginawang mga pangagrabyado sa kapwa ito, mga kababayan. Sa mga makakibuloy dyan, makadigong. Natandaan nyo ba yung mga nagbigay ng mga testimonya sa Senado, kung paano ito nang walang yan ng mga babae? Alam nyo ba yun? Syempre, kayo iisipin nyo, yun gawa-gawa lang, gano'n, di ba? Kasi nga, mga tanga kayo kaya isipin nyo, gawa-gawa lang yung mga yan. Pero mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga babae, may mga inagrabyado tong tao na ito, tapos tumatakbo pang senador. Kita nyo ano mangyayari sa bansang ito? Kung etong mga tao na ito, tulad ni Kibuloy, iboboto nyo pa, panoorin nyo. Pasok. O sa kapamakan. Kita nyo mga kababayan, ito yung pinagkatiwalaan ng marami nating kababayan nang akala nila ay magiging maganda yung kanilang kinabukasan, mga kababayan nilagay sa alanganin. Panoorin. Pasok! Namin din yan na lahat ng akusasyon na sexual laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na ng pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain. May napansin ba kayo mga kababayan? Puro na lang sexual na gawain yung mga alam ng mga DDS, Ay kita nyo naman si Ante? Di ba? Puro yun din ang nalaman ng isip. Parang si Kibuloy din. Iisa sila ng mindset mga kababayan, Iisa lang sila ng mindset. Puro na lang kamunduhan ang laman ng isip. Kung hindi daw kamanyakan, kung hindi daw yut-yutan, jarjeran, Diyos ko po. Pare-pareha sila. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. May itsura naman pala. Kaya yung magulang mga kababayan, natakot. Natakot yung nanay, para daw safe mga kababayan, kay Kibuloy na lang. Ilagak. Diyan na lang ipinasok kay Kibuloy mga kababayan. Nako po. Hindi nila alam mga kababayan, mas buitre pa si Kibuloy. Ano nangyari ate? Nako, ibang klase si Kibuloy. Basta may itsura, hindi palalagpasin talaga Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada na sa pagkakaalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang Dean o Administrator. Kasama yun sa nakulong Yung mga Canada na yan, ilan ba yan? Ilan ba yung magkakapatid o mag-aasawa na yung Canada na yan? Nakasama yan sa mga kinasuhan at nakulong. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building. Kung saan doon kumakain si Kibuloy. Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Narinig ko si Kibuloy. 12 mga kababayan, mahilig si Kibuloy sa bata. Yun yung niya. Weakness niya mga kababayan.
Pedophile, si Kibuloy, mga kababayan. Oo, ha? Oo nga, pedophile nga. Anak ng pating talaga, mga kababayan. Ibang klase talaga. Ay, nako. Huwag nyo naman pangarapin yung gano'n. O, tuloy. Buloy na sinabihan sinali Canada Na? napatirahin ako sa dorm. Nako. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Nako. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinuruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Nako. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional na alas 4 o alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ang proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. Ay, grabe, no? Ganun pala kahigpit si Kibuloy. O, hindi ka basta-basta makakaalis. O, kung papayagan ka man, ay bibihira lang, mga kababayan. Hindi lahat ng pagkakataon na gusto mong lumabas dyan, ay makakalabas ka. Eh, meron nga akong kilala, mga kababayan, may bantay-bantay pa eh. Oo, tuloy. Palaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nag-serve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra. Naku, yung Stephanie Ibarra, maganda yun. Mga kababayan, yung may lahi yun. Oo, lagi daw kasama ni Kibuloy, yung handa daw niyang ibigay lahat kay Kibuloy. Ang kanyang katawan, kaluluwa, puso. Diyos ko po, mga kababayan, kultong-kulto. Oo, yun yung yun yung maraming nagkakakras doon, no? Sige, tuloy. Na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko, at alam din ng lahat na paborito ni Pastor si Stephanie Ibarra. Parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Yun, mga kababayan. Lami kayo. Laging kasama, mga kababayan. Laging kasama ni Kibuloy yung si Stephanie Ibarra daw. Oh, sige, tuloy. Alam nyo na yun, di ba? Laging kasama eh. Taong 2017, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Pagkatapos mga kababayan, malapit ka na matira. Ang ibig sabihin niya, mga kababayan, pag nasa inner circle ka na, eh malapit ka na matira niyan. Tuloy. Mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir. Kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumasto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Grabe, nag-orgy pa pala si Kibuloy, mga kababayan, ano? Malupit. Oo. Dalawa, sabay-sabay na, mga kababayan. Ako'y grabe. Grabe, malupit. Oo, nakakainggit daw, sabi niya. May bumubulong, mga kababayan. Sige, tuloy. Nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bakit? Si Kibuloy lang dapat, ganon. Si Kibuloy lang ang dapat mong samahan. Ganun ba? Ibang klase, mga kababayan, ano? Alam nyo na, kapag trip kayo ni Kibuloy, kailangan, sa kanya lang kayo. Hindi na pwede sa iba. Oo. Grabe, malupit. O sa mga hindi pa nagla-like dyan, mga kababayan, baka naman, siyang like naman dyan. Tuloy. February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas, at sa paniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia. Dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na handa ako para maging membro ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para handa ako na maging membro ng inner circle. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sa laban kay Kibuloy na inaakusahan ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan
isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy. Grabe mga kababayan. Ganun pala kay Kibuloy. Kailangan ialay mo kaluluwa mo, isip mo. Yung isip mga kababayan, pag sinabing isip, kailangan kung ano lang yung sabihin ni Kibuloy, yun lang susundin mo. Dahil inalay mo na mga kababayan, hindi ka na mag-iisip ng iba. Kung ano lang yung sasabihin ni Kibuloy, o yun lang yung iisipin mo. Wala nang iba. Dahil inalay mo na nga mga kababayan Di ba? Syempre wala ka nang iisipin kung ano na lang yung sasabihin ni Kibuloy para sa iyo, dapat yun ang tama. Di ba? Yun na lang ang lagi, tama ng tama, mga kababayan yung sasabihin ni Kibuloy. Grabe. Ibang klase, kultong-kulto nga. Para sa mga sexual na gawain. Ako'y mga kababayan ang gustong-gusto ni Kibuloy. Diyos ko po, sexual na gawa. Lako. Ha? Ate, nasan ka na? Alam mo na ngayon kung sino lalapitan mo para hindi ka natitigang. Oo, si Kibuloy lang, okay na yan. Kaya lang, hindi niya trip yung matanda. Si Digong ang trip matatanda, mga kababayan. Si Kibuloy, iba ang trip. Puro mga minor de edad, mga kababayan, ang ginajarjar ni Kibuloy. Nako. Nung nalaman ko iyon, nagtapo ako kay Patricia. Kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Kaya ako nagsasalita ngayon. Dahil as former member, alam ko na ang buong operasyon ng QGC. Naku, yan, patay. Alam na agad yung operasyon, ganun pala yung mga kababayan, malupit sila. Biruin ninyo mga kababayan ko, malalaman, siyempre sa tagal niyan alam na kung paano yung gawin nila. Ganun pala yon, magsisilbi ka, simba-simba, dasal-dasal. Kapag ka naispatan ka na ni Kibuloy na pwede na, halimbawa, ikaw ay nire-regla na, naku, pwede na ito, ihanda nyo na yan para sa akin wag na. Kailangan ako mauna. Parang si Digong ano sabi ni Digong, dapat siya mauna doon sa na-rape na foreigner, di ba? Si Kibuloy naman, eto habang bata pa, parang nag-aalaga ng titirahin mga kababayan Nagets nyo ba? Parang inaalagaan niya yung mga babae, para tirahin lang Opo para tirahin talaga yung mga babae. Wala na akong iba na alam si Kibuloy na gawin. Basta babae, alagaan nyo yan at titirahin ko yan. Parang ganun lang lagi, mga kababayan? Ibang klase. Ibang klase. Ay bawang panlilin lang lamang. Ayun. Panlilin lang lahat, mga kababayan, ang ginagawa ni Kibuloy sa kanyang mga membro, sa kanyang biktima, mga kababayan. Ayan mismo galing sa babae. Nako po, grabe, malupit. Ano po masasabi niyo dyan mga kababayan dito kay Kibuloy at sa pahayag nitong itong babae na to? Our beloved Boss